Magandang tanghali po sa ating lahat. Ito ako ngayon, magluluto po ng ating ulam, bulanglang. So, meaning po, pag sinabi nating bulanglang, ibig sabihin po, mga sari-saring gulay, sariwang gulay na pinitas ko po kaninang umaga sa aking munting gulayan. Nakahanda na po ang ating bawang, ang kamatis, ito po yung luya, okay, so ito din yung kalubasa, ito yung talong, ito yung bulanglang ng kalubasa, may okra din po tayo, at ito po ay mahahabang sitaw. Ngayon, sa akin namang sangkap, ako ay hindi gumagamit ng asin. Ang ginagamit ko po tuwing ako ay nagluluto ay patis. At isa pa po, ito yung isda or fish na nilinisan ko na po kaninang umaga, kung saan ipiprito ko ito habang hihiwain ko na po ang ating mga gulay. Okay, dagdagan ko lang ng mantika ang ating kawali para po siya ay ayan. So, itong isda ipiprito ko muna. Okay, so ngayon ang gagawin ko na ay bago ko po ako mag-slice ng mga gulay, kailangan po nating hugasan ng mabuti isa-isa. Tsaka ang ating okra. Susunod ko ng hugasan ay itong ating kalabasa at string beans, no? Pati ang okra, hugasa ay luya pala, luya. Ayan. Nahugasan na po lahat ng gulay. Ang gagawin ko na ngayon ay i-slice na po ng bawang. Sunod ko na ngayon ay ang kamatis. Ng tubig para sa ating talong. Kasi po, ang talong, kailangan natin siyang ibabad sa tubig kapag kayo ay naghihiwa po ng talong. Kasi po, mangingitim ang talong. Okay, so ito na po. Naluluto na ang ating fish. At papatayin ko na siya. Yan. Papatayin ko na siya, no? Ilalayo ko ng konti sa mantika para ito ay mababawasan ng taba. Okay. Tutuloy na natin ang ating pag-i-slice po ng ating okra. So, isusunod na natin ang ating kalabasa. Okay, so nabalatan na po lahat ng ating kalabasa. Mag-slice na po tayo. Okay, so ngayon po ay isusunod ko na ang ating sitaw. Okay, so ang sunod na po nating hihiwain ay ang bulanglang. Okay, so ako naman po kapag naggugulay ako, usually po ay hinahaluan ko siya ng luya para po mabango. So ngayon po, magkatapos ko nang in-slice lahat ng ating mga sangkap, ito ay pinainit ko na rin po kanina. Ayan po, medyo mainit na siya. So ako ay maggigisa na po. So habang ginigisa ko ang bawang, at ito na po, nangangamoy na po siya. So isunod na po natin ang ating kamatis. Isunod na po natin ang ating luya. Isusunod ko na pong ihulog ang ating sahog. Ang tilapia ay ihuhulog ko po sa aking ginisang bawang, kamatis at luya. Yan. So takpan ko lang po siya ng mga 3 minuto. Okay na po. So natapos ang ating 3 minuto. Lalagyan ko na po na siya ng kunting sabaw. Ayan. Antayin lang po natin na kukulo ang ating ginisang kamatis,
na may bawang at may luya. Kasama po ang ating sahog na piniritong tilapia. So ito ngayon, napapansin na natin, nakikita na natin na kumukulo na po ang ating pinakuloang ginisang tilapia, piniritong tilapia para sa ating gulay. So ang aking gagawin ngayon, since ayan po, kumulo na po siya, natapos na po ang 10 to 15 minutes dahil lumabas na po yung katas ng ating isda. Ayan po, naaamoy ko na ang bango-bango niya. Tanggalin ko muna siya sa kanyang kinalalagyan. Ayan. Okay, so tanggalin ko siya kasi lumabas na po ang kanyang katas. So ang susunod na natin gagawin ay ihulog na natin ang ating kalabasa. Pagkatapos po ay isunod na natin ang ating sitaw, okra. Ayan. So, pakuluin po ulit sila, tatakpan ko po ulit. So, ito na po, ayan, lumipas na po ang 10 minuto at nakikita na natin na, ayan, luto na po ang ating okra at sitaw, pati ang ating kalabasa ay malambot na rin. Ihulog ko na po ang ating piniwang talong. Ito ay ang ating napakasarap na bulanglang. Takpan ko ulit. Okay, so ito na po ang ating masarap na gulay na bulanglang. So sa puntong ito, titikman ko na po kung ano pong lasa ng ating gulay. Okay, tikman ko yung sabaw niya. Ang sarap! Ito na po, ilalagay ko na siya sa ating hapagkainan.